Gandang gabi po. Tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Panginoon. Tayo po ay pumunta sa Genesis 32. Genesis 32, and I'm going to read verses 9 to 12 sa wikang Tagalog, sa ating textbook. At sabi po dito, sinabi ni Jacob o ni Jacob, "O Diyos ang aking amang si Abraham, at Diyos ang aking amang si Isaac, O Panginoon, na nagsasabi sa akin, bumalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anak at gagawa ako ng mabuti sa iyo. Hindi ako karapat-dapat sa lahat ng kaawaan at lahat ng katotohanan ng iyong ginawa sa iyong lingkod, sapagkat dumaan ako sa Jordan ito na dala ang aking tungkod at ngayon naging 20 pulutong ako. Niiling ko sa iyo na iligtas mo ako sa kamay ng aking kapatid na si Iso. Ako'y natatakot sa kanya. Baka siya ay dumating at kaming lahat ay papatayin niya, ang mga ina pati ang mga anak. Hindi ba't ikaw ang nagsabi, gagawa ako ng mabuti sa iyo at ang iyong binhi ay gagawin kong parang buhangin sa dagat na hindi mabibilang dahil sa karamihan. Aming Diyos na dakila sa lahat, nilapit po namin sa iyo ang pag-aaral. Nawa Panginoon, ikaw po ang tumulong sa amin. Upang kami po, Panginoon, ay pagpalain nyo sa mga katotohanan ng ito at kami po ay lumago sa aming buhay panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Alam niyo po, sa ating pong kalalagayan ngayon, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So, hindi natin maiwasan na matakot. Bakit? Dahil sa mga nangyayaring krisis. Merong gera sa pagitan ng Amerika at sa Middle East na naka-apekto sa maraming bagay, sa produktong petrolyo, pagtaas ng kuryente at mga kabuhayan. At talaga namang masabi natin na tayo po ay nasa kalagitnaan ngayon ng krisis. Ngunit paano ba tayo mag-respond bilang mga mananampalataya? Sa gitna ng krisis at sa gitna ng takot, hindi natin maiwasan matakot sa mga nangyayari. Paano ba tayo mag-respond? Manalangin may pagtitiwala sa katangian at mga pangako ng Diyos. Manalangin may pagtitiwala sa katangian at mga pangako ng Diyos. Alalahanin natin sa panahon na para bang walang kontrol. Wala tayong kontrol. Ang Diyos po ay hindi nawawalan ng kontrol. Kaya tayo po ay lumapit, magdepende, magtiwala sa Kanya sa pamagitan ng ating paglapit sa Kanya sa panalangin. Saan nga ba nagsimula ang storya na ito? Makikita natin dito sa ating punabasa ang pagkatakot po ni Jacob sa kanya pong kapatid na si Iso. Alam niyo po, kung mabalikan natin sa Genesis 27, maalala natin, siguro yung storyang ito familiar sa atin, nung si Jacob ay kinuha niya yung birthright, dahil sa pagluloko niya sa kanyang kapatid na si Iso. At kasabwat pa dito ang kanyang nanay si Rebecca dahil sa ito yung danger ng favoritism. So dahil dito, nagbanta sa kanya si Iso, na siya po ay papatayin. As long as matapos na yung kanilang pagluluksa para sa kanyang ama na si Isaac, sa Genesis 27:41, di na po natin titingnan. Kaya naman nang marinig ni Rebecca ang plano na binalaan niya si Jacob na umalis sa kanila pong lugar at pumunta sa kanyang tito, si Laban o si Laban, sa Haran, para umanap ng kanyang papangasawa sa 27 verse 43. At sa kanya pong paglalakbay, si Jacob po ay nanaginip. At dito po nakita niya, o kaya nagpakita sa kanya ang Panginoon. Sa na naginip ng isang hagdan patungong langit kung saan ito po ay tiniyak ng Diyos sa kanya. Ibig sabihin nandito yung presensya ng Diyos. Tiniyak ng Diyos sa kanyang presensya kay Jacob na inulit ang pangako kay Abraham. Ito po yung Abrahamic Covenant, sa Genesis 28 verses 30 to 15. Dahil dito, si Jacob, tinawag ni Jacob yung lugar niya, Bethel, bahay ng Diyos. At nung pa siyang maglingkod sa kanya. Maglilingkod talaga ito si Jacob sa Panginoon. At
ito ang nangyari na sunod. Inutusan ng Diyos si Jacob na, siyempre, susunod siya sa Panginoon. Inutusan siya na bumalik dito sa kanya pong bayan, bayan ng kanyang mga ama. So, si Jacob po ay bumalik. Ngayon, habang babalik po si Jacob sa kanyang sariling lupain, nakatanggap siya ng balita na si Esau ay paparating upang salubungin siya kasama yung 400 na tao, napakarami mga tao. At syempre, ang isipin niya, magiganti sa kanyang kapatid, kanyang kambal na si Esau. At ito po ay nagdulot sa kanya ng matinding takot. Bagamat tagal na nakalipas, 20 years na, baka bata pa naman sila niyan, pero dahil sa iniwang salita ito ni Esau, papatay niya talaga ito si Jacob. 20 years na nakalipas. Parang insecure to si Jacob. Siya ay nakaramdam ng takot. At may kita natin sa mga dialogue niya dito. At sa chapter 32, dito sa ating text, verse 7, dahil ng takot, nag-isip siya ng mga kaparaan, mga bagay na kailangan gawin. Nag-isip siya ng strategy niya upang makatakas. Ngunit, hindi lang siya nag-focus sa mga strategy niya. Na bigyan ng regalo to si Esau, para pag dumating, mauna yung mga regalo, din yung kanyang pamilya, kanyang mga asawa at mga anak. At siya ang nasa hulihan. Para kung ano mangyari, so meron na siyang naisip na paraan. Ngunit di siya nag-rely lang dito sa mga strategy na to. Ito ay, may kita natin, lumapit siya sa Panginoon. Nilapit niya sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang panalangin. May kita natin dito na paano ba manalangin sa gitna ng takot at krisis? Alalahanin ang katangian ng Diyos. Alalahanin natin ang katangian ng Diyos. Verse 9. Sinabi ni Jacob, O Diyos ng aking amang si Abraham, at Diyos ng aking amang si Isaac, O Panginoon. Ito ang ginawa po ni Jacob. Tumawag po siya sa Diyos upang kumpirmahin kung sino siya sa kanya pong nilalapitan. Inalala ni Jacob na siya ang Diyos na tapat sa kasaysayan ng kanyang pamilya, sa kanyang amang si Abraham at Isaac. At dito inalala niya ang pagkakilala niya sa pagiging totoo po ng Diyos sa kanyang mga ama. And this is how Jacob expressed his petition to God through prayer. At hindi lamang yan, inalala din niya ang mga binitawang salita ng Diyos. At gaya ng panalangin ito, alalahanin ng kanyang mga salita. Tayo dapat naalala natin ang salita ng Diyos. Ito ang ginawa po ni Jacob. Sabi niya, O Panginoon, na nagsabi sa akin, binalikan niya yung salita ng Diyos, bumalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anak at gagawa ako ng mabuti sa iyo. Merong binitawang salita ang Diyos dito, pangako niya. So pag sumunod si Jacob, merong kapalit na ito, pangako na gagawa ko ng mabuti sa iyo. Binanggit din ni Jacob sa verse 12. Makikita natin na sumunod po si Jacob sa utos ng Diyos habang pinanghahawakan niya ang salita ng Diyos. So kaya sa panahon po ng takot, paano ba natin i-apply ito? Sa panahon ng krisis, naranasan natin ngayon. Ano ba ang dapat natin gawin? Simpleng-simple. Lumapit sa Panginoon, sa panalangin. Hindi lang lumapit sa Kanya na may pagtitiwala. Sa mga panahon ng takot, sa buhay, hindi masamang gumawa ng minsan mga strategy, paraan. Ngunit huwag natin kalimutang magtiwala sa Diyos. Hilapit natin sa panalangin. Dahil hindi tayo, kundi Siya lamang ang may kakayahan na tayo ay tulungan, tayo i-deliver sa ating mahirap na sitwasyon sa buhay. At sa ating panalangin, alalahanin din natin kung sino ba yung nilalapitan natin. Alalahanin natin kung sino ang Diyos na kanino ka lumalapit, kung kanino ka humihiling, kanino ka nanalangin. Siya ay makapangyarihan, siya ay matapat, siya ay mabuting Diyos. Kaya kapag tayo nanalangin, balikan natin ang kanyang salita. Pwede mong sabihin sa Diyos kung ano ang sinabi niya sa kanyang mga salita. Panginoon, sabi mo ito.
At yan po ay magtutulak sa iyo na mas lalo pang pagtitiwala sa Kanya, sa ating panalangin. Alam nyo, minsan sa gitna ng problema, para tayong telescope, na parang kusang nagpo-focus, na focus sa problema, na pinaka nakikita lang natin, mga problema lang. Pero kapag zoom out natin, makikita natin, ang Diyos pa lang pinaka may control sa lahat. Tsaka sa mga lumipas na panahon, ang Diyos ang tumulong sa atin. At may papansin natin na siya pala ang may kapangyarihan, siya ang nagko-control na lahat. At siya ay karapat-dapat natin pagkatiwalaan dahil siya ay tapat sa kanya pong mga salita at siya ay tapat sa kanya mga pangako. Hindi lamang magtiwala sa kanyang katangian, kundi maging sa kanyang mga pangako. So pagkatiwalaan natin yung salita ng Diyos, yan ang ating pangalawang puntos, magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Paano natin makikita ang kanyang pagtitiwala sa Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang pagpapakumbaba. Dahil sa pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay, sa verse 10, hindi ako karapat-dapat sa lahat ng kaawaan. At lahat ng katotohanan na iyong ginawa sa iyong lingkod, sapagkat dumaan ako sa Jordan ito, tungkod lang ang dala niya. Pero ngayon, naging dalawang pulutong. Ibig sabihin, kawan ng mga tao. Sabi niya, ganyan na nangyari sa kanya. Ibig sabihin, ang Diyos ang nag-provide sa kanya. Ito ang kanyang unang ginawa bago siya humiling sa Panginoon. Bago siya humingi sa Panginoon ng tulong. Siya ay nag-focus muna sa Diyos. Parang siya ay nag-worship muna sa Diyos. Kanyang mapagkumbabang inalala ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Kanyang inalala ang provision ng Diyos sa kanya sa mga lumipas. At marahil ito ay isang pagpapahayag ng kanyang pasasalamat din sa Diyos. Noon wala naman siya. Pero ngayon nagkaroon siya nito. At yan ay isang bagay na kukumpirma sa kanya na ang Diyos ang tutulong sa kanya. Nagtulak sa kanya para humingi ng pagliligtas din sa Diyos na si Yahweh. Verse 11. Hinihiling ko sa iyo na iligtas mo ako sa kamay ng aking kapatid na si Iso. Ako'y natatakot sa kanya. Baka siya'y dumating at kaming lahat ay pagpapatayin niya. Ang mga ina, pati ang mga anak. So Jacob prayed for God's deliverance. At ito din ay isang halimbawa na dapat nating tularan sa ating pong panalangin. Mapagkumbabang ihayag natin ang mga kahilingan natin sa Panginoon. Ganito pong ginawa ng Jacob. At ganito dapat natin gawin. Ganito po ba tayo manalangin? Tayo po ba ay papakumbaba sa Diyos? Kinikilala ba natin ating sarili sa Kanya harapan? Nakita natin na ginagawa po ni Jacob ang kalooban ng Diyos sa storya na ito. Sa storya ng kanyang buhay. Nang sinabi ng Diyos na bumalik siya sa lugar, sa kanilang lugar. Ito ang kanyang ginawa kahit na may threat sa kanyang kapatid. At marahil kaya ayaw niyang mamatay. Siguro matakot siya, mamatay ang kanyang pamilya. Siguro para matupad din ang kalooban ng Diyos na sila'y dadami na gaya ng buhangin sa dagat. At sa panalangin ito, binalikan ni Jacob ang salita o pangako ng Diyos sa verse 12. Hindi ba't ikaw ang nagsabi, hinulit niya uli, gagawa ako ng mabuti sa iyo. At iyong binhi ay gagawin kong parang buhangin sa dagat na hindi mabibilang dahil sa karamihan. Anong katotohanan natin makikita po dito? Tayo po ay sa ating panalangin, magtiwala tayo, manangan, magdepende sa salita, mga pangako ng Diyos. Alalahanin natin mga pangako ng Diyos at tayo po ay dumepende dito. Hindi lang natin alalahanin, pagkatiwalaan natin. Huwag lang natin salita ng Diyos, huwag nating basahin lang, huwag lang natin i-memorize. May mga dahilan yan, bakit natin ginagawa yung mga yan. Huwag natin alamin lang, kundi pagkatiwalaan natin. Hindi lang magaling lang tayo sa Bible. Ibig sabihin marami tayo alam sa Bible, pero di naman tayo nagtitiwala sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kung ating pagkakatiwala ang lubos, ang kanyang mga pangako, siya po ay tutulong sa atin. Hindi siya tayo pababayaan, papakita niya kung sino siya sa ating mga buhay. Dahil minsan, alam po ba, nakakalimutan natin kapag tayo ay nasa gitna ng krisis sa buhay.
Masabi ko kasi ako nararanasan ko rin yan, ano. Minsan nakakaramdam ako ng takot, ano. Sabi ko nga, ano, hindi pa kami nakakausad nung kami nagkaroon ng baby. Meron naman isa, ano. So, hindi ko naman sinasabi crisis yan, ano. So, yan ay blessing sa Panginoon. Pero alam mo, minsan nakakalimutan mo pag dumating na yung ano. So, di may iwasan. Pero salamat sa salita ng Diyos. Nandiyan ang kanyang mga paalala. Kung di, siguro hindi ko minimemorize noon yung mga salita ng Diyos, baka di ko naaalala ngayon. Ano? Sa panalangin ito, makikita natin na ang mga salita at pangako ng Diyos ay pinangawakan ni Jacob na nagbunga ng kanyang total dependence sa Diyos. Ano ba ang mga pangyayari pagtapos nito? Paano sinagot ng Diyos sa mga panalangin ito? Ano? So, yan ang nangyari. Ano? Nag-prepare si Jacob. Yan yung strategy niya, ng mga gifts para sa pagdating ni Esau. Ano? At siguro kung patuloy pa natin babasahin, ito na yung kinuwento ni Brother Lance last time, na si Jacob. Na-meet niya ang Panginoon. Nakapag-wrestling siya sa Panginoon hanggang sa makuha niya yung blessing. At ito na, na-meet niya na ito si Esau. At alam niyo kung anong nangyari? Siyempre alam niyo. So, wala naman nangyaring gulo, wala nangyaring gera, walang nangyaring patayan. So, salamat sa Panginoon kasi nagulat din si Esau. Nagulat din siya. Bakit ganito yung attitude ni Jacob sa kanya? Sapat-sapat na yung mga regalo na to. Hindi mo na kailangan bigay, hindi nila kailangan gawin yung mga bagay na yan. At sila po ay reconciled. Salamat sa Panginoon. Bagamat na effective yung strategy, pero sa kabila ng mga pangyayaring yan, ay ang kamay ng Diyos, na may control sa lahat. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. So alam niyo po ba, blessing yung testimony time. Sarap makinig ng testimony time para nakikinig ka na rin ng sermon. Nagiging blessing sa iyo. Sa atin, sarap mag-share ng testimony. Pero minsan limited lang talaga yung oras natin, sayang, di ako nakapag-testimony kasi limited lang yung oras. Alam mo, pwede mo rin itong banggitin sa Diyos mismo. So, yan ang good news. Hindi lamang i-testimony time ang platform para ipahayag mo ang kabutihan ng Diyos. Kahit sa panalangin mo, pwede mo ipahayag sa Kanya ang kanyang kabutihan. Banggitin mo ang pagkilos niya sa buhay mo at pasalamatan mo siya sa iyong panalangin. So, subukan nating i-memorize ang salita ng Diyos, kanyang mga pangako. Dahil, alam niyo, medyo challenging to mag-memorize ng Bible verse. Pero alam niyo po ba, tayo din ang makikinabang niyan. Tayo makikinabang sa mga panahon ng takot sa buhay, sa krisis. Pwede mong kumpirmahin, pwede mong banggitin sa Diyos kung ano yung eksaktong sinabi niya. Panginoon, di ba ito yung sinabi mo? At pangatlo, panguli, pangawakan matatag ang mga pangako ng Diyos. Kahit na minsan parang imposible. Kahit gaano pa ka-imposible sa iyong paningin o gaano pa katagal matugon, huwag ka agad-agad basta bumigay. At maghanap ka na ng hindi kikilos ang Diyos. Kailangan ko nang kumilos. Pagkatiwalaan mo ang pangako ng Diyos. At huwag ka basta-basta mabibigay kasi ang Diyos kumikilos siya. Kahit na limitado ka na siya, hindi nawawalan ng limitation sa mga panahon na hindi mo ramdaman na kumikilos siya. So, kamusta ba ang ating buhay panalangin sa gitna ng hinaharap nating krisis ngayon? Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Hindi masama na mag-isip tayo ng mga strategy. Pero huwag din natin kalimutan ang Diyos ang may control sa lahat. Na kung wala ang kanyang pagkilos, hindi natin kaya. Kaya naman sa ating pong panalangin, balikan natin kung sino ang Diyos. Alalahanin natin ang kanyang mga salita. Magpakumbaba tayong ihayag ang mga kahilingan at panghawakan nating mabuti ang kanyang mga pangako. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na tapat at makapangyarihan sa lahat, may kontrol ng lahat. Salamat po Panginoon dahil dito po sa yung salita, freely mong inihahayag kung ano yung mga dapat namin gawin, lalo na sa mga panahon ngayon na kami po ay dumaranas ng krisis.
Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi matakot, bagkus ay tiwala po sa iyo. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus.